Isang lalaki at isang babae ang parehong nasaktan at sumuko na sa seryosong relasyon, si Dylan, na gusto na lang mag-focus sa trabaho at mamuhay ng walang commitment, habang si Jamie naman ay gusto munang unahin ang kanyang sarili. Subalit nang mag-cross ang landas nila sa New York, isang simpleng pagkakaibigan ang nauwi sa isang kakaibang kasunduan, walang commitment, walang drama, at walang feelings. Akala nila kaya nilang sundin ang mga patakaran, pero habang tumatagal, unti-unting nagbabago ang nararamdaman nila, at ang tanong, sino ang unang mahuhulog sa pag-ibig? Kung gusto mong malaman, panoorin mo hanggang dulo ang ating video. Closing. Nagsimula ang pelikula sa binatang si Dylan Harper, isang batang art director at blogger, na maingat na pumipili ng larawan para sa isang balitang ipopost niya sa kanyang personal na blog. Ambisyoso si Dylan at medyo makakalimutin, dahil sobrang nakatuon siya sa kanyang trabaho. Tuluyan niyang nakalimutan ang date nila ng kanyang girlfriend, sa pagmamadali niyang ayusin ang sitwasyon, nang hiram siya ng pantalon sa kanyang katrabaho bago siya umalis. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakilala naman natin ang magandang chicks na si Jamie. Kausap niya sa telepono ang kanyang boyfriend na nagngangalang Quincy, at pinaalalahanan niya itong nahuhuli na sila para sa paborito niyang pelikula. Nang maglaon, sa wakas ay nakipagkita na rin si Dylan sa kanyang girlfriend na si Kayla. Pero hindi naging maganda ang kanilang pagkikita. Galit na galit ang dalaga dahil late si Dylan, at ang hindi niya pagdating sa opening song ng pelikula ang naging sukdulan ng kanyang inis. Para kay Kayla, malinaw na senyales iyon na pabaya si Dylan, kaya doon mismo ay tinapos niya ang kanilang relasyon. You're breaking up with me. It's me. I don't like you anymore. Sa kabilang banda, inamin naman ni Quincy kay Jamie na baka hindi na talaga gumagana ang kanilang relasyon, at iminungkahi niyang magpahinga muna sila sa isa't isa. Dahil dito, parehong bigla na lang naging single sina Dylan at Jamie. Humingi sila ng payo at suporta sa kani-kanilang mga kaibigan. Ikinwento ni Dylan na gusto muna niyang ibaon ang sarili niya sa trabaho, at makipagkasiyahan sa mga babae nang walang anumang seryosong relasyon, habang si Jamie naman ay nagpasya na kailangan muna niyang lumayo sa mga relasyon, at magtuon ng pansin sa kanyang sarili. Matapos noon, sumakay si Dylan ng eroplano papuntang New York dahil sa isang oportunidad sa trabaho. Habang nasa eroplano, napansin siya ng isang flight attendant, subalit dahil sa kalokohan at pagpapatawa ni Dylan, nadismaya ang mahilig na babae. Samantala, papunta rin sa airport si Jamie. Nagtatrabaho siya bilang headhunter, o mas gusto niyang tawaging recruiter, at pupunta siya doon para salubungin ang isang mahalagang kandidatong manggagaling sa Los Angeles. Napagtanto ng dalaga na kailangan niya ng mabilis na paraan para makilala ang taong susunduhin niya, kaya nang hiram siya ng isang blankong papel mula sa isang estranghero at mabilis na isinulat dito ang pangalan. Subalit biglang tinangay ng malakas na hangin ng papel papunta sa baggage carousel, dahil determinado si Jamie. Agad niya itong hinabol. Ang simpleng paghahanap sa isang papel ay nauwi tuloy sa isang parang adventurous na eksena. Samantala, kakalapag pa lamang ni Dylan nang mapansin niya ang isang papel, na may pangalan niya na paikot-ikot sa conveyor belt ng mga bagahe. Pinulot niya ito dahil sa pagtataka, at sa mismong sandaling iyon ay lumapit sa kanya si Jamie na naka-high heels, at doon nag-cross ang kanilang mga landas. Natatawa si Dylan sa kakaiba nilang unang pagkikita at pinuri niya ang dalaga dahil sa kanilang kakaibang pagpapakilala sa isa't isa. Lumalabas na 6 na buwan na palang sinusubukang i-recruit ni Jamie si Dylan, naniniwala siyang perpekto ito para sa posisyon bilang art director sa GQ magazine. Matapos noon, nagpasya silang magkape muna at maglakad-lakad sa lungsod bago ang interview ni Dylan. Habang naglalakad, nagbibiro si Dylan tungkol sa pagkakaiba ng pamumuhay sa Los Angeles at New York, habang masayang sinamahan naman siya ng dalaga papunta sa opisina ng GQ. Napatawa si Dylan nang malaman niyang masaklap ang sinapit ng dalaga sa kanyang relasyon, at dito nagsimulang mabuo ang magaan at masayang samahan nilang dalawa. Mas matagal kaysa inaasahan ang interview ni Dylan sa GQ, nang sa wakas ay lumabas siya. Nagulat siyang makita si Jamie na matiyag ang naghihintay sa labas ng gusali. Nakuha ni Dylan ang alok na trabaho, pero hindi siya mukhang masyadong excited tungkol dito. Hinikayat siya ni Jamie at sinabi nitong ang pagsubok sa mga bagong bagay, at pagkuha ng mga risk ang dahilan kung bakit kapana-panabik ang buhay sa New York. Para ipagdiwang iyon, iginiit ng dalaga na ilabas siya. Habang magkasama silang naglalakad, nag-alinlangan si Dylan sa isang mataong tawiran. Hinawakan ng dalaga ang kamay ni Dylan at inila siya patawid kahit pula pa ang traffic light. Huminto sila sa isang outdoor bar kung saan nagkwento si Jamie tungkol sa kanyang trabaho sa HR. Habang nag-uusap sila,
napadaan sa kanilang mesa si Sean, isang matagal nang kakilala ni Jamie. Sinubukan ni Dylan na maging magalang, subalit naging awkward ang kilos ni Sean kaya nagtaka si Dylan. Hindi na iyon pinansin ni Jamie at ipinagpatuloy ang kanyang biglaang tour kay Dylan sa New York. Nang gabing iyon, mas pinalalim pa niya ang pamamasyal ni Dylan sa makulay na buhay ng lungsod. Kumain sila ng street food, nagtawanan habang kunwari umiiwas sa mga pulis, at kalaunan ay umakyat sa rooftop para makita ang napakagandang tanawin ng buong skyline ng lungsod. Habang nakahiga sila sa ilalim ng mga bituin, tinanong ni Jamie si Dylan tungkol sa kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita natin siyang naging bukas tungkol sa kanyang pamilya. Matapos noon, dinala ni Jamie si Dylan sa nakakasilaw na mga ilaw ng Times Square. Doon, hindi sinasadyang napasali sila sa isang choreographed flash mob at nakisabay sa pagsasayaw. Dahil sa enerhiya ng lungsod at sa nakakahawang saya ng dalaga, sa wakas ay pumayag si Dylan na tanggapin ang trabaho sa GQ at magsimula ng panibagong buhay sa New York. Kinabukasan, nang dumating si Dylan sa opisina ng GQ para sa kanyang unang araw, gumawa agad siya ng kakaibang pahayag. Sa halip na isara ang sarili niya sa kanyang opisina, tinanggal niya mismo ang pinto mula sa mga bisagra nito para ay pakitang madali siyang lapitan. Nagpakilala naman sa kanya ang isang lalaking nagngangalang Tommy, ang palakaibigang sports editor, at iminungkahing magsama sila minsan. Nang araw ding iyon, dumalaw si Jamie kay Dylan para tingnan kung kumusta siya. Masiglang ipinakita ni Dylan sa kanya ang kanyang malikhaing ideya para sa isang viral advertising campaign gamit ang mga choreographed formation na inspirasyon niya mula sa kanilang naging karanasan sa Times Square. Humanga ang dalaga sa ideya, subalit pinaalalahanan din siya na para makuha niya ang recruiter's fee, kailangan ni Dylan na manatili sa posisyon ng kahit ilang taon. Nang casual na tanungin ni Dylan kung saan sila magla-lunch, pabirong sinabi ng dalaga na niyaya siya nitong makipag-date. Nailang si Dylan at agad na itinanggi iyon, dahilan para tumawa ng malakas si Jamie. Dahil natutuwa siya, inalok na lang ni Jamie na siya ang manlibre ng lunch. Habang kumakain sila, nakatanggap si Dylan ng tawag mula sa kanyang ex-girlfriend. Pagkatapos noon, ipinaliwanag niya kay Jamie kung bakit natapos ang kanilang relasyon. Maingat na nakinig ang dalaga at ikinumpara ang kwento ni Dylan sa sarili niyang paghihiwalay kay Quincy. Napansin niyang halos magkapareho ang sitwasyon nila. Pareho silang naghahanap ng makakasama, pero pareho rin silang nag-iingat dahil ayaw nilang mapasok sa komplikadong relasyon. Kinagabihan, inimbitahan ni Jamie si Dylan sa isang maliit na party sa kanyang bahay. Ipinakilala niya ito sa kanyang grupo ng mga kaibigan, at mabilis na naging sentro ng kasiyahan ang dalawa habang nagtatawanan at nag-e-enjoy sa isa't isa. Hindi nagtagal, nakita ni Jamie ang ideya ni Dylan para sa viral advertising na ipinapalabas sa isang malaking screen sa airport. Proud at excited siyang kumuha ng mga selfie kasama ito para ipakita kay Dylan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang nagkakasama sina Dylan at Jamie, mas nagiging matalino at nakakatawa ang kanilang mga biruan, habang lalong tumitibay ang kanilang pagkakaibigan. Isang gabi, nanood sila ng isang melodrama sa bahay, pinagtawanan ni Dylan ang mga cliché na linya sa pelikula, pero nagulat siya nang malaman na kabisado ni Jamie ang bawat linya. Nang matapos ang pelikula, biglang naging seryoso si Jamie. Inamin niyang kailangan niyang makipagsibakan sa isang tao para mapakalma ang kanyang sarili, na para bang bahagi lamang iyon ng kanyang routine para maging maayos ang pakiramdam niya. Nauwi ito sa isang pabiro pero tapat na pag-uusap. Nagtawanan sila tungkol sa kung paano ginagawang komplikado ng mga tao ang pagiging malapit sa isa't isa, dahil sa takot sa attachment at mga posibleng kahihinatnan. Subalit halatang interesado si Dylan at iminungkahi niyang subukan nila ito sa isa't isa. Pinag-usapan nila ang mga patakaran na para bang nakikipagnegosasyon sila sa isang business deal, at nanumpa pa sila sa harap ng isang electronic Bible tungkol sa kanilang mga intensyon. Pagkatapos ng ilang biruan at paghahanda, tuluyan silang nagkasundo sa kakaiba nilang pagkakaibigan na may pagnanasa na kasunduan. No relationship, no emotions. Swear. Matapos noon, naghanda ang dalawa sa kanilang unang bakbakan. Sa unang pagkakataon, naging awkward sila at kinakabahan habang nagtatawanan, pero sa halip na maging hindi komportable, naging magaan at masaya ang lahat. Sinunod nila ang kanilang mga napagkasunduang patakaran, walang attachment, walang drama, at mananatili lang silang magkaibigan na paminsan-minsan ay may kasamang bakbakan. Mula noon, naging komportable ang takbo ng kanilang buhay. Ibinaling ni Dylan ang buong atensyon niya sa demanding niyang trabaho sa GQ magazine, kung saan nagtatrabaho siya sa mga cover shoot at advertising campaign. Samantala,
Madalas naman siyang kinukumusta ni Jamie, na siyang nag-recruit sa kanya, kung maayos na ba ang kanyang buhay sa New York. Lalo silang naging hindi mapaghiwalay, nanunood ng sports, naglalakad ng matagal, at nagpapalitan ng mga biro na sila lang ang nakakaintindi. Naging bahagi rin ng kanilang routine ang mga masasayang bakbakan nila. Subalit sa likod ng lahat ng saya, unti-unti nang lumalalim ang kanilang samahan, ang kanilang pagkakaibigan ay nagsisimula ng mahaluan ng tunay na damdamin. Isang araw, biglang dumating sa apartment ni Jamie ang kanyang ina na si Lorna, habang kasalukuyan silang nasa bakbakan, at kahit pilit itong ipinagkakaila ni Jamie, agad na napansin ni Lorna na may namamagitan sa kanilang dalawa. Sa sumunod na araw, binigyan naman si Dylan ng payo ni Tommy tungkol sa pakikipag-date, at binalaan siya nito tungkol sa panganib ng paghahalo ng pagkakaibigan at pakikipagbakbakan. Tinawanan lang iyon ni Dylan, pero sa kaibuturan niya ay alam niyang may punto si Tommy. Nang maglaon, habang naglalakad ang dalawa, sinabi ni Jamie na kailangan na nilang tapusin ang kanilang kasunduan. Gusto na niyang magsimulang makipag-date ng seryoso. Pumayag si Dylan, kahit pareho nilang nararamdaman kung gaano kahirap bitawan ang mga bagay na nabuo nila. Matapos noon, nakilala ni Jamie ang isang lalaking nagngangalang Parker, isang kaakit-akit at mukhang mabuting lalaki. Dahan-dahan niyang sinubukan ang relasyon at sinunod ang kanyang 5-date rule, upang hindi siya magmadali. Samantala, inililibang naman ni Dylan ang sarili sa mga casual na pakikipagrelasyon, pero halatang hindi niya makalimutan ang masarap na si Jamie. Nang sumunod na araw, inamin ni Parker na gusto lang niya ng isang casual na relasyon. Nasaktan si Jamie kaya agad niyang tinapos ang kanilang relasyon at bumalik kay Dylan. Inaliw siya ni Dylan sa pamamagitan ng mga biro at pagbibigay ng kapanatagan, dahil nakita niyang kailangan ng dalaga ng pagbabago ng kapaligiran. Inimbitahan siya ni Dylan na bisitahin ang kanyang pamilya sa Los Angeles. Pagdating doon, mabilis na naging malapit si Jamie sa kapatid ni Dylan na si Annie, at ang masayahin niyang pamangkin na si Sam, at sa ama ni Dylan na may Alzheimer's at nahihirapan na sa kanyang kalagayan. Napaka-natural ng pakikibagay ni Jamie sa pamilya kaya agad nilang nakita ang bagay na ayaw aminin mismo ni Dylan, na higit pa sa isang kaibigan si Jamie para sa kanya. Nang gabing iyon, lalo pang naging malapit sina Dylan at Jamie. Ang dating masaya at casual nilang pagsasama ay unti-unting naging mas malambing at seryoso. Kinabukasan, kinausap si Dylan ng kanyang ama at marahan siyang pinaalalahan ng malinaw na umiibig na siya kay Jamie. Habang nag-aalmusal sila sa tabi ng beach, kitang-kita ng lahat kung gaano sila bagay sa isa't isa, pero wala pa ring handang umamin sa kanilang tunay na nararamdaman. Pagbalik nila sa New York, nagsimulang magkaroon ng problema sa kanilang relasyon. Narinig ni Jamie si Dylan na ipinagtatapat kay Annie na natatakot siyang magkaroon ng commitment, kaya nasaktan ang dalaga. Lalong lumaki ang mga hindi pagkakaunawaan hanggang sa nauwi ito sa isang matinding pagtatalo. Sa unang pagkakataon, naghiwalay ang kanilang mga landas. Sa sumunod na mga araw, habang nasa trabaho si Dylan, nakatanggap siya ng isang malaking reality check nang makasama niya ang kanyang ama. Habang kumakain sila sa airport, naligaw at naghubad ng pantalon ang kanyang ama dahil sa pagkalito, dahilan para mapansin sila ng ibang tao. Para protektahan ang kanyang ama at mabawasan ang kahihiyan nito, buong tapang na hinubad ni Dylan ang sarili niyang pantalon, na naging isang kakaibang sandali ng pagkakaisa nilang mag-ama. Matapos noon, nagsalita ng buong puso ang kanyang ama tungkol sa pagmamahal na minsan niyang nawala at hinikayat si Dylan na huwag gawin ang parehong pagkakamali. Dahil sa mga salitang iyon, may napagtanto si Dylan. Alam niyang ayaw niyang mawala si Jamie at determinado siyang mabawi ito, kaya nagplano si Dylan ng isang malaking sorpresa kasama si Tommy sa Grand Central Station. Nang dumating si Jamie kasama ang kanyang ina, biglang nagsimula ang isang choreographed flash mob sa gitna ng mga tao. Habang tumutugtog ang musika at nagsasayaw ang mga tao, lumapit si Dylan sa gitna ng lahat at inilabas ang kanyang tunay na nararamdaman. Inamin niyang natatakot siya, inamin niyang nagkamali siya, at sinabi niyang tunay ang relasyon at nararamdaman nila para sa isa't isa. Nabagbag ang damdamin ng dalaga nang mapagtanto niyang sa wakas ay ibinaba na ni Dylan ang kanyang depensa. Tinanggap niya ang pag-amin nito at naghalikan sila, na tuluyang nagpatibay sa pagmamahalang matagal nang nabubuo sa pagitan nila. Matapos noon, nagkaroon ng dalawa ng kanilang unang tunay na date, at nagtawanan tungkol sa kakaibang takot ni Jamie sa mga kabayo. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.